ayun nga, no, natakal na natin yung narrative ng OTE. So, ibabacktest natin kung ano siya gamitin. Okay? So, since hindi available yung lower time frame replay, so nasa daily time frame lang. Dala na tayo sa daily time frame, no? Kasi fractal naman yung ano, yung market. So, possible na applicable din yung ano, applicable din yung OTE sa higher time. Tayo sa Wanda. Then, replay tayo ng pinakadulo. Start nyo. Then na lang. Pansin nyo, no? First, before na mag-ano tayo, mag-apply ng OTE, better na maghintay tayo ng liquidity sweep. Or titignan natin yung mga intermediate term liquidity. Okay? For example, ito. Meron tayong liquidity sweep dito sa buy side. Okay? So, since na-sweep na yung liquidity dito, meron na tayong dealing range high, which is here. Kasi itong high na to is protected high na siya. Okay? So, ang ano na to, ang dealing range low niya is eto na. So, meron na tayong dealing range high. Dealing range high, DRH. At meron tayong dealing range low, DRL. Ayan. So, ang pag-plot natin ng OTE, no, pwedeng from swing, wait lang, iba pala yung settings dito. Okay? So, ang plotting niyan is mag-start tayo sa ano, kung bearish yung gusto nating mangyari sa market. Apply natin yung dealing range high and dealing range low, then start tayo sa high. Okay? From swing high to swing low. Ayan. So, ito yung possible na kunin ng price. Itong tatlo na to. Okay? Kasi itong tatlo na yan is level ng PDRA. Okay? So, kung familiar kayo sa sinabi ni ECT na kapag na-invalidate yung tatlong PDRA, hindi ko na tawag dito, hindi ko na itutuloy kasi parang insulto yung sinabi niya dun eh. So anyway, so ito yun. So ito yung tatlong PDRA na kung saan possible na dito mag-project. Okay, sa OTE na yan. Ito, meron tayong 70.5 or 79%. Okay? Or pwedeng mag-respect ng area dito sa 60%. Depende na din yan kung ito yung kukunin. Okay? Sa level na yan, punta tayo, i-adjust na lang natin na. So, sa level na yan, kung mapapansin nyo, meron tayong breaker block dito. Okay? Breaker block here. Tayong breaker block. So, possible na hanggang dun sa breaker block, dun kukunin yung price. Okay? I-play natin yan kung dun kukunin yung price. Okay? Kasi dito, meron pa tayong meron tayong OTE dito, kaso hindi na natin gagamitin, no, kasi nasa higher time frame perspective tayo. Okay?
And so, i-play ko kung papunta ba dito yung price or magre-react ba. Okay? So, dito kung mapapansin nyo, so meron siyang reaction doon sa 62%. Okay? Yan lang muna. So, since yung price is nag-respect ng area which is the 62% ng OTE level, possible na ito na yung another dealing range high natin. Okay, meron na tayong ulit na print as a dealing range high. Okay? So, dito sa dealing range high na yan, ang dealing range low na yan is andito lang din. So, meron siyang dealing range high, which is wait na. Kumbaga meron siyang kapartner, no? Kung merong dealing range siya, meron ng dealing range. So, yung kapartner neto, nandito sa baba. Okay? Kasi hindi pa siya, hindi pa na claim or wala pa siyang revisit dito sa area na to. Okay? So, ang possible na magiging OTE natin dyan, pwedeng bearish or bullish. Okay? Since mapapansin nyo, itong price action na yan, since wala pa siyang established dealing range low, bullish yung market. Okay? So, kung ano tayo, wait lang, ano ko lang yan. So, kung bullish tayo, ang plotting lang din is from swing low, ito area na yan from swing low, from dealing range low to dealing range high. Ayan. Kasi yung dealing range high natin is nag-react dun sa 62%. So, kung mapapansin nyo, itong tatlong kulay green na yan, which is the level of PDRA, meron tayong severe fair value up here. So, liquidity void. At meron tayong mitigation block. And so, meron tayong mitigation block din. MB, then LB. So, yung price, possible na ganito lang din yung mangyari dito, yung reaction dito, ganito lang din. Okay, so bullish yung price dito. Ayan. Ganito yung, ganito, excuse me. So, ganito yung possible na mangyari dito sa area na to. Okay? Basta tignan natin kung meron siyang sequence between the PDRAs and the OTE levels. Okay? Kasi kapag wala siyang sequence with PDRA, mahihirapan mag-execute ng trade. Okay? So, ipi-play ko to kung magkakaroon ba siya ng project or kukuha pa siya ng higher level dito kasi meron pa tayong breaker block dito. Okay? So, kung mag-react man dito sa breaker block na yan, so therefore, tataas yung dealing range high natin pwesto dito. And at the same time, mag-a-adjust tayo ng OTE level natin or the projection natin. So, mag-a-adjust din yung level. But still na sequence yung mitigation block at liquidity void dun sa 3 OTE level or the optimal trade entry. Okay? Ayan. So, ipi-play ko to kung ano yung mangyayari dito sa market. Okay? Ayan. So, nagkakaroon siya ng consolidation dyan. Tignan natin kung magre-react ba dyan or hindi. Ayan. So, kung mapapansin nyo, doon na sa equilibrium siya nag-react. Okay? So, tignan natin kung mag-project pa siya dito sa OTE. Okay? Ay, by the way, ito yung ito yung may market conditions kasi sa equilibrium. So, dito sa dealing range high to dealing range low,
rebalance lang yung nangyari dito. So meaning to say, kapag nagkaroon na siya ng rebalance towards on the equilibrium, low probability na nababalikan tong area na to. Okay, kasi itong liquidity void na yan, gagawing breakaway gap. Okay, tignan natin kung itong equilibrium is respected or kukuha pa siya ng OTE dito. Kung hindi naman, okay lang kasi bullish yung bias natin. Okay? Ayan. So, ayan, nagkaroon pa siya ng price delivery towards on the liquidity void. Okay? So, kung mapapansin nyo, wala na siyang reaction. Okay? So, kapag ganyan na, possible na kukunin yung dealing range low. So, hanggat nasa ano pa, nasa area pa ng OTE, possible pa na mag-reverse or maghanap pa ng another confirmation. So, ganun lang yung ano natin dito, no? Hanap tayo ng confirmation before entering the trade. Okay? Kasi since nasa daily time frame tayo, possible na ganito lang din yung gawin sa lower time frame. But still, no? Use proper risk management para hindi tayo masunugan. Okay? So, ipi-play ko to since nandito pa sa OTE level. Titignan natin kung magkakaroon ba siya ng reversal or kukuha siya ng liquidity dito. Knowing na dun sa higher time frame perspective natin is bearish. Okay, from dito sa 62% na to, then possible na kumuha pa siya ng low. Kumuha pa siya ng low or dito sa negative 72% area. Okay. And so, i-play ko to kung bullish yung market. Okay. Ayan. So, mapapansin nyo, wala na siyang reaction dito or hindi na nagkaroon ng tawag dito, hindi na nagkaroon ng confirmation to go higher. So, invalid yung setup dito invalid yung OTE dito. Okay? Yung invalid yung OTE setup. Okay? So, meaning to say na respected yung higher time frame perspective natin from dito sa 62%. Then, kung possible na kukunin na yung negative 27 area. Okay? So, tignan natin kung kukunin to or hindi. So, itatanggalin ko na lang to kasi invalid na to. Okay? So, etong ano na to, etong liquidity void na yan, naging inversion FVG na lang siya. So, gagamitin natin yung pinakamalapit na inversion. Okay. So, bearish na yung market, yung pinakita niya. So, dito naman, dito sa area ng 27% and 62%, possible na ito na yung possible na gumawa siya ng reversal dito sa area na to or possible na magkaroon na siya ng symmetrical swing papunta dun sa negative 100. Okay? So since bearish yung pinakita niya, then bearish yung magiging outcome ng market. Okay? Ayan, so hindi na nagkaroon ng reaction or redelivery towards on the 27%. So hanggang sa 0% lang or the profit scaling. Okay? Why profit scaling? Kasi from ito kasi sa area na to, possible na may kataasang RR na yung binibigay ng market, no? Okay? So for example, sa 62% na yan, nakakita tayo ng short setup, then nag-swing tayo papunta dun sa profit scaling, then pwedeng yun na yung dun, pwede yun na yung tawag dito, target area, okay?
So, etong ano na to, etong area na to, pwedeng project pa. Kasi hindi natin alam kung ano yung meron dito sa area na to, kung bakit nagkaroon siya ng reversal dyan. So, possible na itong liquidity na to, or etong area na yan, yung kinuha. Okay? Pero, I think, kinuha to. Ayan. So, kinuha yung area na yun. Okay? So, sa ganun, since yung ganito yung ginawa dito, wait lang, tatanggalin ko na lang yun. Since nagkaroon siya ng sweep dun sa dealing range low, kung mapapansin nyo, meron tayong dealing range high dito, no? So, ganito lang din yung mangyari dito. Kung ano yung nangyari dito, ganito lang din yung mangyayari dito. Okay? So, since sweep yan, at nagkaroon lang ng sweep dito, yung dealing range low natin is nandito na. Ito na yung magiging dealing range low natin. Okay? Kung magkakaroon siya ng swing points projection dito, or magpiprint siya ng higher high. Okay? Or magkakaroon siya ng displacement dito sa previous dealing range high. Okay? Kasi itong dealing range high na yan, valid pa naman. Ayan. So, tatanggalin ko na. Wait lang. I-play ko to kung magkakaroon ba siya ng swing dito, swing high. So, ibabalik natin ngayon doon. Kasi meron tayong inversion. Okay? So, nagkaroon siya ng reaction doon. Ayan. So, kung mapapansin nyo, no, nagko-consolidate na yung price dito. So, meaning to say na possible na nagkakaroon na ng repricing. Nagkakaroon na ng repricing. So, meaning to say na yung kasi kadalasan kasi, wait lang, masyadong maingay yung ano. Ayan, so, kadalasan kasi, pag nagkakaroon ng market consolidation, for example, ito, smart money tends to reprice the market. So, meaning to say na either sa taas sila magre-reprice or sa baba. Okay? Kasi hindi natin alam kung saan sila magre-reprice on the next objective. Kasi nga, ayun nga, nagkaroon ng market consolidation. Okay? But still na possible na mapro-project pa natin yung reprice. Okay? Kung ano yung saang area sila magre-reprice. Okay? Using optimal trade entry. Kung mapapansin nyo, since valid pa tong dealing range high at meron na siyang new dealing range low. And so, etong dealing range high na yan, at meron tayong dealing range low dito, possible na ito yung gagamitin natin to project kung saan sila magre-reprice. Okay? So, since, kung mapapansin nyo, no, na-sweep na yung ano dito, yung dalawang liquidity. So, since na-sweep na tong liquidity na yan, wala na siyang justification na babalik pa dito sa area na to. Okay? Dito sa area ng price na yan. So, bullish na yung price pag ganun. Okay? Kasi nga, after the delivery towards on the liquidity, sa opposing liquidity na yung next na pupuntahan. So, since sell side tayo, so buy side yung kukunin. So, nasan yung buy side liquidity? Pwedeng dito sa high na to. At pwede din dun sa dealing range high kasi buy side liquidity yan. Okay? So, hindi po natin kukunin yung ano dyan, yung liquidity, kung ano yung possible na kunin. Okay? Kasi yung obvious liquidity dito is yung nasa dealing range high. Okay?
So since bullish tayo, ang magiging ano natin, ang magiging ang magiging plotting ng ano natin, ng OTE is from swing low to swing high. Okay? Ayan. So, from here to here. Okay? Or pwede ding, ito yung dealing range high natin. Okay? Kasi nag-mitigate siya ng imbalances. Okay? So, dalawa yung magiging projection. Either itong higher time frame perspective, or itong mid-range na yan. Okay? Sa loob ng dealing range high and dealing range low. Okay? Kasi may equilibrium pa din yung ano dito, yung mid-range na yan. So, possible na ito yung puntahan ng market. Okay? So, i-play natin kung possible na dito siya mag-project or magtuloy na siya ng pataas. Kasi kung titignan natin sa higher time frame perspective natin, nagkaroon siya ng reaction dun sa 62%. And at the same time, na-rebalance na yung equilibrium. Okay? But kung conservative trader tayo, then ito yung magiging projection natin. Okay? Para naman lumiit yung risk. Kasi kapag titignan natin to, from dealing range high at dealing range low, sobrang kapal yung SL. Okay? So, lipisin lang natin. Ayan. So, tignan natin kung tagalan ko lang to. Tignan natin kung ano yung align dito sa OTE. Okay? Kung papansinin nyo, dito sa equilibrium, which is the 50%, meron tayo fair value gap. And possible na yung price is mag-respect ng imbalance, and at the same time kukunin yung 50%. Or kukuha pa siya ng PDRA, which is nandito sa inversion fair value gap. Okay? And so, dalawang PDRA yung babantayan natin. Yung positive OTC. Meron tayong positive FVG. So, ito yung possible na kunin ng price. Okay? So, tignan natin kung bullish yung price dito or hindi. Okay? Kasi, kung titignan natin dito sa higher time frame perspective, bearish yung price. But at the same time, kumuha na din siya ng liquidity. Okay? So, wala nang justification na babagsak yung price. Okay? Ayan, so i-play ko to kung valid yung OTE natin dito or hindi. Okay? Ayan, so mapapansin nyo, nag-react na siya sa FVG natin. Okay? And at the same time, hindi pa nagkaroon ng rebalance dun sa equilibrium. Okay? Ayan, play natin kung magkakaroon pa siya ng redelivery. Ayan. So, hindi na siya nagkaroon ng balik ba? Tingnan natin kung magkakaroon siya ng displacement dito sa high na yan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon na siya ng displacement sa high na to. Okay? So, meaning to say na bullish na yung market. Okay? So, ang nasunod na OTE projection is yung higher time frame perspective natin, which is nandito sa dealing range high at dealing range low. So, mapapansin nyo, 62% area. Dito siya nag-respect ng array. Okay? So, yun yung dito, no? Tignan lang natin kung saan mas reliable yung dealing range high at dealing range low. Okay? But for me, based on my observation, better to use dealing range high and dealing range low after the liquidity grabbing.
para naman sa ganun, wala nang justification na bababa or tataas na yung price. Okay? Kasi mas better kasi na gumamit ng tawag dito, ng dealing range pag may liquidity sweep. Kasi ayun nga possible kasi na tayo yung maging liquidity hindi natin na yung liquidity. Okay? Sabi nga nila may kasabihan nga na spot the liquidity or be the liquidity. So ayun lang yung dito. Okay, so since bullish tayo, at the same dito sa OTE na to is na respect yung higher time frame perspective, and possible na mag-redelivery towards on previous dealing range high natin dito. Okay? Tatanggalin ko na lang to. Ayan. At meron tayong unmitigated breaker block dito sa area na yan. Okay, so possible na din na yung price is hanggang sa dealing range high na lang, tas mag-reverse, or bonus na lang kapag pumunta pa sa higher liquidity. Okay, so ipi-play ko to kung possible na magkaroon dito ng reaction or hanggang dun sa dealing range high na yun. Okay? Kasi meron tayong dalawang dealing range high. Okay? So, ipi-play ko to kung ano yung gagawin ng market. Ayan. Alright. So, nagkaroon siya ng failure swing. So, minitigate lang yung area dito. Okay? Ayan. So, dito naman, since meron na siyang lower high and higher high, meron din yang dealing range high at dealing range low. Okay? Hanggat nagpiprint ng higher high and lower low yung market, meron siyang dealing range low at dealing range high. Okay. So, i-mark ko na lang na kulay red. Okay? Yung kulay red na yan is yan yung mga DRH natin or the dealing range. Okay? So, since yung market is nanggaling dito, bullish yung narrative niya, no? So, bullish yung ipa-plot nating OTE. Tignan natin kung anong level kinuha dito. Okay? So, from this dealing range low to dealing range high. And kung mapapansin nyo, nag-react dun sa 62%. Tanggalin ko na lang to para hindi ayan. So, kung mapapansin nyo, nag-react dun sa 62%. Okay? So, anong meron dun sa 62%? Meron tayong mitigation block. Meron tayong mitigation block dito. Doon kumuha ng projection. Okay? Positive MB. Dito siya na kumuha ng projection, no? Okay? So, hanggat nagpiprint ng lower highs and lower lows with liquidity sweep, okay? Yun yung dealing range high and dealing range low natin. Okay? Ayan, so possible na umangat pa yung price hanggang dun sa area na to. Okay? Ayan, so ipi-play ko yan kung ano yung gagawin ni market. Okay? Kasi meron pa tayong breaker block dito. Meron pa tayong relative highs. Kung mapapansin nyo, itong high na yan is relative to this high. Okay? So, draw on liquidity lang din yan. Okay? So, possible na dito na siya mag-react or kukunin pa yung breaker block dito. Ayan, play ko yan Ayan, so mapapansin nyo na kumuha pa siya ng equilibrium. Ayun, so nagkaroon na siya ng liquidity sweep dun sa dealing range high natin. So meaning to say na mag-a-adjust na yung dealing range high natin.
Okay? So, ganun lang. Okay? So, ito na yung dealing range high natin. But, titignan natin kung magkakaroon siya ng displacement dito sa high na yan. Kasi kapag nagkaroon siya ng displacement sa high na yan, di tataas yung level ng dealing range high natin. Okay? But still, no, tignan natin kung magkakaroon ba ng displacement dito. Pag nagkaroon ng displacement towards on the dealing range high, magkakaroon tayo ng market continuation. If hindi naman, then doon na yung reversal. Okay? Knowing na yung 0% is ano natin yan, tawag dito, profit scaling. Okay? So, meaning to say na, for example, nakakita tayo ng long setup dito sa 62%. Tapos yung invalidation natin is nandito lang. Ayan, nandito lang yung invalidation natin. Or sabihin na lang natin nasa 100%. Ayan. At yung TP target natin is nandun sa dealing range high. Itong high na to. Ito. Okay, itong high na yan. So, meron na tayong 1:6 RR. Okay? Ayun nga, better to look confirmation sa loob na tong ano na to, OTE, para tumaas yung RR natin. Okay? Kasi dito, for example, kung mag-i-stick lang tayo dun sa OTE, baka tayo, no, baka lumiit yung chance natin na kukunin yung OTE projection pag wala tayong confirmation sa area na yan. Well, okay naman din, pero ayun nga, better to look confirmation kasi nandito tayo sa sa daily time frame. But still, since respected yung area na to, meron tayong 1:6 RR dito, possible na ang magiging target ko is dito sa negative 27%, 62%, or the 100%. Okay? So, isi-swing ko yan. So, kapag ganito na yung setup, for example, swing trades tayo sa daily time frame. Ganito na yung magiging magiging section natin. Yung yung pagsiset na tayo ng break even. Okay? And so, kung yung SL natin, ilalagay na lang natin doon. Para sa ganun, kung bumaliktad naman yung market, knowing na nagkaroon siya ng liquidity sweep dito sa dealing range high, wala pa siyang displacement above, there is yung market, no? Okay? So, titignan natin kung magkakaroon siya ng displacement or hindi. Okay? Ayan, so sa ngayon, nakaset na tayo ng break even pag ganyan. Okay? So, play ko to kung magkakaroon ba ng displacement or magre-reverse na pababa. Okay? Ayan, so meron na siyang redelivery ulit, revisit. Ayan, so hindi clear yung displacement dyan but still na retracement yung nangyayari.